Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang grammar po natin today na pag-aaralan, ang unang grammar po ay koto wa nai.違うな。合ってる。koto wa nai. Ayamaru koto wa nai. Ang conjugation niya po from verb ru koto wa nai. Sa Tagalog, hindi kailangan. Tapos lalagay po natin dito, gawin ang verb. Hay. Kasi po di ba po yung Tagalog po, pag ginagawa na po, tumalon. Hindi po natin sinasabing gawin ang pagtalon. Napaka-weird po. So, kaya linagyan ko po ng enter parenthesis, gawin ang verb. Kaya naman, walang dahilan para gawin ang verb. Doon po siya ginagamit, yung koto wa nai. So, ayamaru means humingi ng paumanhin. So, ibig po sabihin, yung koto wa nai is hindi kailangan. So, hindi kailangan humingi ng paumanhin. Ginagawa niya po yung paghingi ng paumanhin. Kaya, humingi ng paumanhin. Hay. Yung koto wa nai, yung explanation po natin dito, ito po, ginagamit ito kapag gustong sabihin na hindi kailangan gawin ang isang aksyon. Verb action po. Sa Tagalog? Anja-san, yoroshiku onegai shimasu. Hay. So, babasahin ko po. Kimi ga ayamaru koto wa nai yo. Yung ayamaru koto wa nai, tulad po ng nabanggit ko po kanina, sa Tagalog, hindi kailangan humingi ng paumanhin. So, Anja-san, ano pong pagkakaintindi nyo sa phrase na kimi ga ayamaru koto wa nai yo? Parang wala kang dapat ipagpatawad. So, desu ne. Sonna kanji desu ne. Kaya sa Tagalog, ganito po siya. Kimi ga mo ayamaru, humingi ng paumanhin, koto wa nai yo, hindi kailangan. Yung yo, no. So, pag pinagbuo po yung salitang yon, magiging ganito na po siya. Hindi mo kailangan humingi ng paumanhin, no? Hay. Kimi ga ayamaru koto wa nai yo. Ganyan po siya. Hay. Arigatou gozaimasu. So, next po natin is Gai Sensei. Pari po kayong mag-unmute. Hi. Yoroshiku onegai shimasu. Babasahin ko po tapos kung ano po yung pagkakaintindi nyo po. Magaling po kayo mag-English kaso baka ako po yung mag-nosebleed sa inyo para intindihin Hindi po, Tagalog po. Kaya, kung maaari po Tagalog po tayo. Kung maaari lang po. Pero pag medyo mahirap po sa Tagalog po, okay lang naman po ang English. Magiging trying hard si Inday. Yung English. Hi. Sige po, basahin ko po. Kuru koto wa arimasen. Yusou de ii desu yo. Yung kuru koto wa arimasen dito ay, sa Tagalog, hindi mo po kailangan pumunta rito. Hay, nagkaroon po siya ng po dahil training form po tayo. May galang po. Kaya po linagyan po natin ng po. Hay, so, Gai Sensei, ano pong pagkakaintindi nyo sa kuru koto wa arimasen? Yusou de ii desu yo. Yuso wakarimasen. Daijoubu desu. Pag sinabi pong yuso, maaaring ipadala through koreo, through post office po. Ipadala through post office. Yuso po. Yubinkyōku no yu ni okuruっていう感じでyuso desu. Hay. Hindi na po kailangang email. Ay, hindi mo na kailangang pumunta. So desu. Email mo na lang. So desu. Hay. Arigatou gozaimasu. Ang galing. Galing po ng comprehension natin. Hay. So, ganito po ang pagkaka-Tagalog ko po sa kanya. So, tulad po ng sinabi ko po, koto wa arimasen means hindi kailangan. Kuru, pumunta rito.
mas-inform po siya, may galang po siya, kaya nakasulat po. At understood na po na yung kausap natin, yung sinasabihan natin na pumunta rito. So, meron po siya ditong mo. Yung yuso, tulad po ng na-explain ko po kanina, yung yu na kanji po na ito is yubingkyoku no yu, post office po, or koreo in Tagalog po. Ano po yung post office? Yung so is okuru po na kanji. So, pag pinagdugtong po ang yuso, magiging ipadala sa koreo. Ipadala sa koreo. De, i desu yo. Maaari nyo pong ipadala sa koreo. So, ganito po yung expression po ng yo sa Tagalog, no. Hay. So, pag pinagdugtong-dugtong po ang salitang ito, magiging, hindi mo po kailangan pumunta rito. Maaari nyo pong ipadala sa koreo, no? Ganyan po. Ano po? Hay. So, guys, meron po kayong katanungan about po sa paggamit po ng kotowa na yo o kaya kotowa arimasen. Meron po kayong katanungan? Tinatry ko pong intindihan yung sinasabi po ng One Day Sang. Napaka-complicated pala talaga ng Japanese. Pareho lang ng nakutemo i po yan, di ba? Nakutemo i, ibig pong sabihin naman po kasi ng nakutemo, kahit wala yan, okay lang. Kahit wala yan. So, hindi po siya para po sa action. Para po siya sa, bagay. Ano po? Parang similar po siya, pero hindi po siya sa action verb. Ano po siya? Para po siya sa bagay. Nakutemo i. Ano po? Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.